Sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela, ay tila hindi na nakapagpigil ang Amerika matapos ang isang kakaibang operasyon ang ginawa ng US Navy sa Caribbean kung saan pinasabog nila ang isang hinihinalang cartel boat. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng insidenteng ito? Totoo bang sindikato ang target o may mas malalim na dahilan? At higit sa lahat, ano ang magiging tugon ni Nicolas Maduro sa nangyari? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. 11 na miyembro ng pinakamalupit na gang sa Venezuela ang binura sa isang malaking pagsabog 200 metro mula sa US coast. Hindi ito dahil sa shootout laban sa pulis, hindi rin dahil sa gera ng mga gang. Binura sila ng American Military Forces na 3 araw nang sinusubaybayan ang kanilang drug boat bago maglunsad ng precision airstrike sa Caribbean. Si US President Trump mismo ang nag-post ng footage ng strike kahapon kasama ang isang simpleng mensahe. Walang US forces na nasaktan sa strike na ito. Ipinakita sa video ang napakalaking pagsabog na lumusaw sa barko na kinumpirma ng Pentagon bilang Tren de Aragua drug vessel na may kargang cocaine papuntang Florida beaches. Kinilala ng team ni Defense Secretary Pete Hegseth ang lahat ng 11 na namatay bilang mga miyembro ng gang na nagsimula sa isang bilangguan sa Venezuela at ngayon ay nananakot na sa mga American cities mula New York hanggang Denver. Ito ang unang galaw sa tinawag ni Secretary of State Marco Rubio na America's Declaration of War on Narcoterrorism. Ayon kay Rubio, huwag kayong magulat kung may kasunod pang mga operasyon. Gagamitin ng Amerika ang buong lakas ng United States para labanan at burahin ang mga drug cartel na ito. Ngayon, 8 US warships ang nagpapatrol sa Caribbean waters, partikular na naghahanap ng mga drug runners, habang libu-libong Marines ang dineploy bilang parte ng pinakamalaking anti-narcotics naval operation sa nakaraang ilang dekada. Ang mensahe para sa bawat kartel na nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot papuntang Amerika ay simple: hahanapin namin kayo at wawasakin namin kayo. Samantala, si Venezuelan dictator Nicolas Maduro ay napapanik. Agad niyang kinondena ang strike, sinasabing peke ang footage at gawa lang daw sa artificial intelligence. Parang cartoon animation, hindi realistic na pagsabog, sabi ni Maduro sa state media. Pilit na pinapaniwala ang kanyang mga tao na hindi lang binura ng Amerika ang 11 sa mga kriminal na pinoprotektahan niya. Ang kanyang communications minister na si Freddy Ñez ay sumuporta rin sa claim na peke ang video, pero naninindigan ang Pentagon na totoo ang bawat frame ng footage. Nangyari ang strike sa international waters laban sa barkong may kargang mahigit 2,000 pounds ng cocaine na patungo sa Amerika. Ito ang nagbigay ng malaking pagkakaiba kumpara sa mga nakaraang anti-drug operation. 3 linggo na ang nakalipas, dineklara ni Trump ang Tren de Aragua bilang Foreign Terrorist Organization. Ang legal na deklarasyong iyon ay nagbibigay ng kapangyarihan sa American forces na habulin ang mga gangster na ito sa parehong paraan na ginagamit nila laban sa ISIS o Al-Qaeda. Hindi na sila ituturing na ordinaryong drug dealers. Ngayon, kaaway na silang itinuturing na combatants na subject sa military justice. Nagsimula ang Tren de Aragua sa loob ng kulungan ng Venezuela na Tocaron Prison sa pamumuno ni Hector Nino Guerrero. Mula sa pagiging prison gang, naging isang transnational criminal army na nag-aangkat ng droga, tao at armas sa buong Latin America. Pumaslang sila ng mga pamilya sa Chile, nangidnap ng mga negosyante sa Peru at nagtayo ng mga violent drug networks sa mga American cities kasama ang Chicago, New York at Denver. Direktang iniuugnay ng US intelligence ang Tren de Aragua sa Cartel de los Soles na mismong gumagana sa loob ng military ng Venezuela. Paulit-ulit na inakusahan ni Trump si Maduro
na pinamumunuan ang drug trafficking operations gamit ang mga military networks na ito na parang ginawang narco state ang Venezuela na nag-e-export ng karahasan papuntang Amerika. Sobrang natakot naman ang Caracas sa strike na agad nilang nag-mobilize ng tropa at tinawag ang military build-up ng Amerika sa Caribbean bilang pinakamalaking banta sa kontinente sa loob ng 100 taon. Alam ni Maduro na ang kanyang proteksyon sa mga drug cartel ay naging death sentence para sa sinumang mahuli na nagdadala ng droga papunta sa US waters. Ipinaliwanag ni Rubio ang mas malawak na strategy. Ang drug trafficking ay hindi lang sumisira sa isang bansa kundi sa buong Caribbean Basin. Bawat gramo ng cocaine na nakakarating sa mga neighborhoods sa Amerika ay nagpapakain ng mas maraming karahasan, mas maraming trafficking at mas maraming kamatayan. Ang tanging lengguwaheng naiintindihan ng mga organisasyong ito ay sobrang lakas ng puwersa. Ito ang unang kilalang US military strike laban sa isang drug vessel sa Caribbean waters. Pero base sa warning ni Rubio at sa malaking naval deployment, hindi ito ang huli. Ayon kay Trump, matapos i-post ang strike footage, "Please let this serve as notice sa kahit sino pang nagbabalak magdala ng droga papasok sa United States. Nagbago na ang mga rules. Ang mga drug runners na akala nila makakatago sa international waters at sa corrupt governments, ngayon ay haharap sa buong lakas ng American military power." 11 na patay na miyembro ng Tren de Aragua ang natuto ng aral sa pinakamahirap na paraan. At lahat ng iba pang kartel na nag-ooperate sa Caribbean ay nakatanggap ng parehong leksyon. Samantala, 15 milyong dolyar naman ang patong sa ulo ni Vladimir Padrino Lopez para sa United States. Hindi ito basta cartel boss o rogue operative. Siya ang kasalukuyang defense minister ng Venezuela na may hawak sa military, food distribution at lahat ng major ports ng bansa. Ginawa na siyang isa sa mga most wanted men sa Western Hemisphere ng State Department dahil umano sa pagbanat ng cocaine sa mga kalsada ng Amerika gamit ang US-registered aircraft. Hindi lang ito basta drug bust. Si Padrino Lopez ang kanang kamay ni Maduro mula pa noong 2014. Siya ang taong nagpapanatili sa kapangyarihan ng rehimen sa Venezuela. At 72 oras lang ang nakalilipas, humarap siya sa mga bagong recruit ng Venezuela at sinabi na ang totoong agresor ay ang Amerika. Ngayon, may 15 milyong dolyar na target na sa kanya. Kahapon, inanunsyo ng Departamento ni Secretary of State Marco Rubio ang reward para sa impormasyon na hahantong sa pag-aresto kay Vladimir Padrino Lopez. Ayon sa State Department, nag-aalok ang US Department of State ng reward na hanggang 15 milyong dolyar para sa impormasyon na magdadala sa pag-aresto at pagkakakulong ni Vladimir Padrino Lopez. Inaakusahan siya ng pakikipagsabwatan para magpamahagi ng cocaine gamit ang American registered aircraft. Isa ito sa pinakamalaking bounty na ibinigay laban sa isang Venezuelan government official sa ilalim ng Narcotics Rewards Program. Ilang araw lang bago ang anunsyo, inakusahan ni Padrino Lopez ang Amerika na ginagamit lang ang anti-drug operations bilang cover para sa military aggression. Sinabi niya sa mga Venezuelan recruits, "Hindi kami peke at hindi kami mga drug trafficker at ipagtatanggol namin ang dignidad ng minamahal na Venezuela." Ipinunto ng Defense Minister na ang US military deployments ay hindi talaga tungkol sa droga kundi sa pag-atake sa Venezuela. Ito ang pagkakaiba sa mga naunang aksyon. Direktang tinatarget ngayon ng Trump administration ang taong may hawak sa buong military apparatus ng Venezuela. Ipinaliwanag ng Pentagon spokesman na si Shah Parnell ang mas malawak na misyon. Magiging mahalagang bahagi ang Department of Defense sa pagpigil sa nakamamatay na droga, mararahas na kriminal at malulupit na gang. Pasok ito sa pangako ni President Trump na protektahan ang borders ng Amerika at pigilan ang pagpasok ng droga sa kanilang communities. Ang 15 milyong dolyar na reward ay kabilang sa pinakamataas sa kasaysayan ng Narcotics Rewards Program.
Para sa context, dati nang naglabas ng kaso ang Amerika laban sa ibang opisyal ng Venezuela kasama na si Maduro mismo sa parehong mga paratang. Pero ang pagtutok ngayon sa Defense Minister ay nagdadala ng bagong dynamics. Si Padrino Lopez ang pinaka-loyal na supporter ni Maduro mula pa sa panahon ni Hugo Chavez. Nakamit niya ang tiwala ni Maduro dahil sa kanyang loyalty noong coup attempt laban kay Chavez noong 2002. Ngayon, hindi lang military ang hawak niya kundi malaking bahagi rin ng ekonomiya sa pamamagitan ng strategic resource management. Ayon sa dating US Ambassador to Venezuela na si Jimmy Story, questionable kung kaya bang sumagot ng Venezuela. Aniya, malabo na may milyon na miyembro ang milisya ni Maduro at kakaunti lang ang may proper weapons training. Hinimok ng State Department ang sinumang may impormasyon na direktang makipag-ugnayan sa DEA. Ipinapakita ng approach na ito na ginagamit ng Trump administration ang financial incentives imbes na military force para labanan ang drug trafficking. Ang tanong na ngayon, sapat ba ang 15 milyong dolyar para mahikayat ang isang taong malapit kay Padrino Lopez na ipagkanulo siya? Wala pang opisyal na tugon ang Venezuela tungkol sa bounty announcement pero malamang ay ipapakita nila ito bilang isa na namang halimbawa ng American imperialism. Hindi pa rin naglabas ng specific evidence ang administrasyon tungkol sa umano'y cocaine trafficking gamit ang US-registered aircraft. Dahil dito, may butas para tawagin ng Venezuela na politically motivated ang mga kaso. Ang malinaw, tumitindi ang pressure ng Amerika laban sa mga opisyal ng Venezuela na inaakusahan ng drug trafficking. Ang bounty ay malinaw na mensahe para sa ibang foreign officials. Habang binabaha ninyo ng droga ang mga kalsada namin, hahabulin kayo ng Amerika. Kung hahantong man ito sa pag-aresto kay Padrino Lopez ay hindi pa sigurado. Pero ang 15 milyong dolyar na reward ay nagpapakita ng commitment ni President Trump na pigilan ang international drug networks na nagbabanta sa mga komunidad ng Amerika.